panibagong pagkilala para kay Taylor Swift at sa kanyang album na The Tortured Poets Department. Ano naman ang masasabi ni Glyza De Castro sa bagong tagapangalaga ng brilyante na apoy na si Faith Da Silva? Narito ang showbiz saksi ni Lars Santiago. Masayang kantahan ang bonding ni Glyza De Castro kasama ang kanyang fans sa reunion nila kamakailan. Belated birthday celebration na rin daw ito ng aktres na naghahanda sa pagdating sa Pilipinas ng asawang si David Rainey mula sa Ireland. Baka po bumalik kami ng Baler kasi matagal din siyang hindi nakauwi dito. Gusto na mag-Siargao ulit, pero ang importante naman po magkita kami ulit, ma-visit na rin yung family ko. Ongoing din ang taping niya para sa upcoming series na Encantadia Chronicles, Sangre. Ang masasabi ko lang for this season sa character ni Perena ay talagang redeemed siya. Masaya rin ako makatrabaho yung mga bagong generation ng mga Sangres ngayon. Nakikita ko yung pagpupursige nila. Puring-puri rin ni Glyza ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy na si Flamara na gagampanan ni Faith Da Silva. Nung nakatrabaho ko siya, sabi ko, kaya sa kanya binigay kasi bagay sa kanya. Natutuwa rin si Glyza na hindi nakaligtas sa pansin ng netizens ang pasilip sa official Reddit account ng GMA sa kahanga-hangang bagong set ng Sangre. May bagong record na namang na-achieve si pop superstar Taylor Swift. Sa ikalimang pagkakataon, tinanghal siyang Global Recording Artist of the Year para sa taong 2024 ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Ang album ni Taylor na The Tortured Poets Department nanguna rin sa 4 na IFPI chart, ang Global Album, Global Vinyl Album, Global Streaming Album at Global Album Sales. Sa Global Album Sales, kung saan binibilang ang physical purchases at full album downloads, sinundan si Taylor ng K-pop acts na ENHYPEN at 17. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.